Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Bashan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about laser focus and our scriptures all about Proverbs chapter 4 verse 25. So NI version, let your eyes look straight ahead, fix your gaze directly before you. So sa ASND version naman po, ituon mo ang iyong paningin sa hinaharap at maging matatag ang iyong pagtitig. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito, yung Proverbs chapter 4 verse 25, ay tungkol sa pagpapanatili ng ating focus sa tamang direksyon. So, hindi sa mga bagay na nakakaabala o naglilihis ng ating atensyon. So, hinihingkayat tayo ng verse na ito na manatiling nakatuon sa ating layunin at mga responsibilidad at huwag magpatangay sa mga bagay na naglalayo sa atin sa tamang landas. So, dadako na tayo sa ating teachings. So, our teaching is overcome the big three. So, first, procrastination, the power of now. So, dito dapat nating itigil ang paghihintay at pagkakaroon ng takot. So, gawin natin yung mga gawain ngayon upang maiwasan ang stress at makamtan ang mas magandang buhay. So, second is distraction, the power of focus. So, dapat tayong maglaan ng oras upang magtuon sa mga bagay na talagang mahalaga, alisin ang mga hadlang at tukso sa paligid upang mas makamit natin ang ating mga layunin. So last teaching is burnout, the power of resilience. So, ang kakayahang humarap at bumangon mula sa pagkapagod ay mahalaga. So, humihingi ng suporta mula sa pamilya, kaibigan at mga tagapayo upang muling makabawi ng lakas. So, dadako na tayo sa ating application. So, andun pa rin yung tatlong big three. So, first yung procrastination, tapusin ang mga gawain ngayon upang magkaroon ng mas maluwag at masayang pamumuhay. So, second naman, distraction, iwasan ang mga bagay na nakakabawas sa iyong productivity. Pangatlo, burnout, humingi ng tulong at gabay upang maiwasan ang sobrang pagkapagod. So, ngayon dadako na tayo sa ating discussion. So, our discussion tackles about this question. Sa tatlong ito, procrastination, distraction, at burnout, alin ang pinakamatinding hamon mo ngayon at bakit? So, para sa akin, sa tatlong nabanggit na big three, marami sa atin ang maaaring makaranas ng procrastination bilang pinakamalaking hamon. Ito ay yung pagkilos ng pagpapaliban ng mga gawain, madalas dahil sa takot o pangamba na hindi natin nagagawa ang isang bagay ng maayos o dahil sa kawalan ng inspirasyon. So kapag patuloy tayong nagpapaliban, nagiging tambak ang ating mga responsibilidad na nagdudulot ng stress at kawalan ng gana. So ang problema sa procrastination ay hindi lang ito nakakaapekto sa ating productivity, kundi pati sa kalidad ng ating buhay dahil patuloy tayong binabagabag ng mga hindi natatapos na gawain. So, yung sa distraction naman is lahat yung big three is meron ako. So, yung distraction naman ay isang malaking hamon sa akin, lalo na sa modernong panahon, kung saan napakaraming bagay ang maaaring kumuha ng ating attention. For example, social media, mga news, o hanggang sa mga personal matters. So, nawawalan tayo ng focus sa mga bagay na mahalaga kaya hindi natin nagagawa ng mahusay or mabuti ang mga dapat tapusin. So, kung hindi tayo mapangasiwaan, maaaring magdulot ng burnout o sobrang pagkapagod. So, ang nararanasan ko ngayon. So, yung patuloy na pagkakaroon ng distraction at kakulangan sa focus, kapag napagod tayo ng husto, nawawalan tayo ng motibasyon at maging ang simpleng mga gawain ay tila mahirap sa atin. So,
Kapag ganito, lagi lang tayo mag-pray kay God, i-seek natin yung right direction, ask for guidance, kasi gano'n yung ginagawa ko kapag nararamdaman ko 'tong tatlo. Kailangan ko lang magdasal at, humingi ng guidance, ng tulong kay God kung saan yung tamang direksyon, saan yung tamang way, kasi si God lang nakakaalam ng lahat ng tamang way, wala ng iba, at, pinagkakatiwalaan ko siya dun dahil, ipinakita niya na sa'kin dati yun.